3 million pesos in debt, a baby's life in danger, and a husband's betrayal. How can Jelene's story turn around? Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. The very first Christmas came during one of the darkest nights in Bethlehem. The people lived in poverty with no idea what the future held. Then suddenly, a star appeared, and an angel declared, "I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." That's in Luke 10. Ganito rin ang naramdaman ni Jelene at Jorvie. Madilim, magulo, at walang kasiguruhan. Pero sa gitna nito, may liwanag na sumikat. At doon nagsimula ang bagong simula ng kanilang pamilya. Panuorin natin ang kanyang kwento. Nagkabaon-baon po kami milyon-milyon sa pagkakautang. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. Ang pagkabaon sa milyong pisong utang ng mag-asawang Jelene at Norvie ay mistulang naging bangungot sa kanilang pamilya. Magkatuwang sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kanilang trendy t-shirts ay nakilala at pumatok sa merkado, kaya labis ang kanilang kaligayahan nang makamit ang kanilang mga pangarap. So 2003, may bahay na kami. 2004, may sakyan na kami. Kampante ka na sa buhay mo. Kasi akala mo nga, puro pa-diretso na pataas na. Before kasi may bisyo yung asawa ko. Gumagastos talaga siya sa inuman ng malaking halaga. Mismanagement na din ang pagdating sa pag-handle. Unti-unting humina ang kanilang mga negosyo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nasaid ang kanilang ipon at nalubog sila sa utang na halos 3 milyong piso ang halaga. Nalagay pa sa alanganin ang mga naipundar na bahay at sasakyan bilang bayad utang. Sunod-sunod na yung mga pumutok ng cheque namin, ganyan, tapos nasira na yung pangalan namin. Ang dami mong pera that time, tapos pag nawala na, parang wala na din ikaw kamag-anak, wala ka na rin kaibigan, wala ka na rin kapamilya. Niisip namin kung sino yung malalapitan namin, kung sino mauutangan, kung sino yung makakatulong sa amin that time. Talagang napakahirap. Nasa hopeless situation din kasi ako yung nakaranas na pinahiya talaga ng mga pinagkakautangan namin that time. Pinilit ko pa rin, naghanap ng way para makabangon kami. Pero wala na talaga. Nagbenta si Jelene ng bags na kalaunay naging daan para makarinig siya ng salita ng Diyos. Meron siya sa verse sa Bible na kinuwento about sa yung pinatigil ni Jesus yung bagyo sa lawa. Nung sinasabi ni Jesus doon sa dalawang na ang liit naman ng pananampalataya niyo. Sabi niya, alam niyo kasama niyo ko, di ba? Parang bakit kayo natatakot? Eh nung napakinggan ko yun, parang ako yung nasa senaryo na mas mataas pa sa akin yung bagyo ng buhay ko. Alam kong may Diyos, pero bakit natakot ako? Iyak ako na iyak habang ginawa niya. Hanggang sa, yun, nag-start na ako doon, nakilalanin talaga ang Panginoon. Sa paghihikayat ng nakilalang pastor, naengganyo si Jelene na magsimula ng Bible study sa kanilang tirahan kahit pa naging mailap ang asawa sa pagdalo nito. Ngunit muli silang nasubok nang ipagbuntis ni Jelene ang kanilang ikatlong anak, lalo na't kritikal ang kondisyon nito. Diba, sobrang depressed ko nga nun, sobrang stress. So, dinudugo ako nun. Ang findings ng doktor sa akin is, kailangan ko na daw raspahin. Kasi palaglag na daw yung fetus ko. Hindi sa natatakot ako raspahin. Natatakot ako that time na kung magkano yung babayaran ko. Kasi, diba, baon nga ako milyon-milyon sa pagkakautang. Saan pa ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital? Pag uwi ko, doon ko kinausap ang Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, sugo na po ako. Bahayin niyo lang po yung anak ko. Kakayanin ko po kahit anong pagsubok yung pagdadaanan ko. Gusto ko po makita yung anak ko. Tapos nung gabi na yon, after ko sumurrender sa Panginoon, hindi na ako dinugo. Yun yung time na kauna-unahang panalangin ko
at kauna-unahang pag-surrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nang maayos niyang nailuwal ang kanyang anak. Nagpatuloy si Jeline sa pagdalo sa Christian service hanggang sa siya'y lumalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero nasubok muli ang pananampalataya ni Jeline nang malaman niyang nahulog sa tukso si Norvie. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding lamat ang kanilang pagsasama. Sobrang sakit kasi hindi mo na-expect eh. Pinagsisisihan ko talaga. Kasi yung pamilya na pinangarap ko, di ba, sa isang iglap is mawawala. Nag-decide ako na doon ko na talaga hanapin yung totoong Panginoon na sinasabi sa akin ng aking asawa. Halos 2 taon ko siyang pinag-pray talaga. Siyempre, nandun na yung pagpapatawad. Nung oras na yon na pinatawad ako ng asawa ko, doon ako nag-church. So pagpasok ko, kumakanta yung pangako mo na kanta, sabi ng Panginoon. Panghahawakan ko ang mga pangako mo. So tulo ng tulo yung luha ko that time. Parang niyayakap ako ng Lord na sabi niya, anak, kung hindi mo na kaya, bigay mo na sa akin, di ba? So that time, parang naman akong bata na, sige, binibigay ko na sa'yo, pinagpapaubaya ko na sa'yo lahat. Nang manatiling tapat sina Jeline at Norvie sa Panginoon at sa isa't isa, natamasa nila ang mas matiwasay na pagsasama ng kanilang pamilya. Nagtulungan ang mag-asawa na maiahon muli ang kanilang pamilya. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang magkaroon ng malaking order sa kanilang produkto. Dahil dito, nabayaran nila ang kanilang utang sa loob lang ng 2 taon. Matapos ang 4 na taon, nakapagpundar sila ng sarili nilang patahian. Nakapagpatayo rin ng food park business na may 3 ng branches ang mag-asawa. Hindi sapat yung salitang salamat, Panginoon. Hindi ko kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi lang abundant blessing ang binibigay sa amin. Isa pa yung isang privilege na makapag-share ng gospel sa iba. Talaga buhay ang Diyos natin. Ang ating Panginoong Jesus na pikakaya ng bumago ng buhay na akala mo wala kang pag-asa. Pero pagdating sa ating Panginoon, punong-puno ng pag-asa. Ang kamay ng Panginoon, Peter, talagang hindi maiksi. Yep. Gaano kalalim Right. pwede kanyang iangat muli. Yeah, even if you've forgotten the Lord, Yeah. for a moment, and you let just nag-enjoy ka dun sa success mo, hindi siya yung type na, ganun sige, magdusa ka dyan. No, Yeah. He's just really a prayer away. Amen. Jeline and Norvie experience what Christmas is truly about. Jesus was born in their hearts, bringing light, hope, and a brand new beginning. At kung ninanais ninyong maranasan ang ganitong pagbabago, ito na ang panahong lumapit kay Jesus. Siya ang tunay na regalo ng Pasko. You may be watching now and like Jeline and Norvie, you have made painful mistakes. Remember, God never gives up on us. You may have lost much in the past, but the Lord has been quietly rebuilding your life and restoring what was broken. His goodness in your business is just a glimpse of the greater restoration that is about to take place. He wants to do that in your heart and in your life right this moment. What He began on the outside, He wants to complete on the inside through His Son, Jesus. The Bible says in Joel 2:25, I will restore to you the years that the locusts have stolen. If this is you and you want to surrender your life to Christ, then pray with us. Just say, Heavenly Father, I come to you right this moment, Lord. I have been running away from your presence for so long. I have been sinning. I have tried to fix my own problems until umabot na ako sa punto na hindi ko na kaya, Lord. I can't fix the mess in my life. So now, I surrender everything to you. The God
who is all-loving and gracious and merciful, the one who will never turn his back on me. So Lord, I humbly come to you and confess all of my sins, and I ask your forgiveness. I now invite you to my life, into my life, to be my Lord and my Savior. Thank you, Lord Jesus, that you willingly died on the cross. You took away my sin, my shame, my guilt, and then you restored me. For that, I am forever grateful. I receive you now into my life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin, gusto naming malaman yan. I-type mo ngayon sa comment section, yes, tinanggap ko si Jesus. O mag-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. At kung ginawa mo yan mula sa puso mo, kapatid, congratulations! You are now free. Free from fear, free from guilt, and free from your past sins. And welcome to the family of God. Huwag mong hayaang mag-isa kang lumago sa pananampalataya. Join our online Bible study group. Just type BSG and we'll help you connect with others who will walk with you in your new journey with Christ. Sa dami ng unos na dumaan, isa ang katiyakan. The Lord's got your back. Pakinggan ang Sagot Ka ni Lord audio teaching ni Peter Kairos. Matatanggap mo ang exclusive audio streaming access kapag nag-donate ka ng 500 pesos sa CBN Asia. Tuklasin ang 7 hakbang para sa muling pagbangon ng iyong pananampalataya. Matatanggap mo ang exclusive online access sa 7 Steps to Spiritual Renewal video at discussion guide kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos sa CBN Asia. Be reminded of the gift of Jesus. Matatanggap mo itong special scroll kapag nag-donate ka ng 10,000 pesos sa CBN Asia. Plus, ang bonus na regalong Tanglaw Advent Devotional para sa pamilya ngayong Kapaskuhan. Donate now and be a CBN Asia partner today. What's up guys, it's your boy, Jicky Boy, Jericho Arceo. Kapampan with a heart. Iyon po, sabay-sabay po nating tikman at busugin ang ating mga tiyan with this healthy food trip and more. Let's go! Hello everyone! Nandito po tayo ngayon sa Bamban, Tarlac. Malapit po to sa Mabalacat City, Pampanga, kung saan pupusuan po natin ang mga pagkain with a twist. Bakit po? Dahil tayo po ang pipitas ng mga gulay at ipapaluto po natin yan. Do it yourself po ito. So, with that being said, alam nyo na po, let's go get some veggies. Hello guys! Hi everyone! Nandito po tayo ngayon sa Pitas Farm at syempre kasama po natin si Tita Cynthia, or can I call you Tita Ninang? So, ngayon po Tita, balita ko po ay tuturuan niyo kami paano po ang experience niyo sa pagtatanim. Yung pagtatanim ng gulay, actually hindi taga ako marunong dati. Kaya lang before, nakita ko sa mga kabukiran, yung lahat ng mga hina-harvest nilalagay sa banyera. And then I find out, yung banyera, meron pala siyang formalin para ma-preserve yung mga gulay. And that time, ayoko na bumili ng gulay sa labas. Nag-start na ako magtanim ng gulay. At naging advocacy ko na magtanim ng gulay at ng organic. Kung gusto mong makulay na buhay, kumain ka kasi na maraming gulay. Kung meron kasakit, ito alunas. Kumain ka kasi na maraming prutas. Shout out sa pitas mo, luto ko. Dito nagtatapos si Kuya Jericho. Break it down! Hay, gutom lang siguro to. Kaya naman tara na guys at magluto na tayo ng isa sa mga bestseller nilang putahe with their special ingredient. Tita, if I may ask po, no? Kayo po ba yung chef dito sa Pitas mo luto? Hindi, dalawang kapatid ko. Kami lahat nagluluto, pero yung pinaka-main chef namin, yung sister ko at yung brother ko. Kaya for almost ilang years na yung Pitas, hindi nagbabago yung lasa kasi yung chef namin, pamilya lang talaga, kami magkakapatid lang. Okoy, ba kayo dyan? Meanwhile, ready to eat na po ang dishes na inihanda nila. Siyempre, pag may pagkain, hindi tayo papahuli dyan. Food is life. At narito ang ilan sa mga best veggie dishes na inihain. This is it! Kainan na! Woo!
recent po dumaan ng bagyong Paeng, no? And balita ko, ma'am, na tinamaan daw po ang inyong business. Nung bagyong Paeng, grabe yung baha dito. Tapos yung mga kubo na yan, nakabagsak lahat yan. As in, hindi pa kikinabangan yung pitas. And yung tubig, almost 1 week may tubig ako dito. Actually, pag sa mga ganyan mga sitwasyon, because we have Christ in our heart na meron tayong Panginoon na umaalalay sa atin, kailangan ko itong maayos kasi sira lahat, kailangan ko ng pera, panggastos para maibalik yung dating itsura ng pitas. May tumulong sa akin na biglaan. Sabi niya sa akin, pinapabigay ng Panginoon. Pag nakita niyo po gano'ng karami yung pera, isang ganyan pong karaming pera. Nagawa ko to, and yun, nakasurvive. Kaya walang lugi kapag tiwala ka sa Panginoon. 100%. 2017 nang buksan ni Tita Cynthia ang organic restaurant na ito. Mula sa isang kubo, dumami ito at nakilala ito ng mga healthy eaters nang madiscover nila ito. Puso-puso yung mga boodle fight, yung sama-sama pamilya, kumakain together, ganyan. Naisip ko, family values, tapos yung healthy food. Mura na kasi, dun lang kukunin sa sarili naming farm. For all seasons talagang healthy food. May okasyon man po o wala, perfect din ito for all who wants to maintain a healthy diet. Siguradong merrier ang Christmas if we keep eating healthy food dahil ito din ang paraan para makaiwas po tayo sa kahit anumang mga sakit. Ika nga nila, kumain ka ng gulay para humaba pa ang iyong buhay. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6:19, at our body is a temple of the Holy Spirit. That's why we need to take care of our body. Kapag alam mo kasama mo yung Panginoon, dapat alagaan mo yung sarili mo. Grabe naman yon, Tita Cynthia. Busog-lusog in all aspects. Alam nyo bang isang certified giver din ang pamilya ni Tita Cynthia? Dahil kahit wala pa pong Christmas, love na po nilang mag-abot ng tulong sa mga batang Aita na nasa bundok ng San Jose, Tarlac at maging sa Pampanga. Grabe, tita, nakabilib lang po at nakabless kasi hindi lang po pagkain ang binibigay nyo, pero narinig ko po you're also sharing the Word of God. Ano pong importance ng Word of God? Pag pinakain ko sila after that, yun yung chance ko to share the Word of God. Yeah. And Sustainable Development Project and also values formation for them. Pakainin mo rin yung soul nila, spirit, tsaka yung stomach. This Christmas po, may plano po ba kayong gawin ulit ito? Actually, every Christmas, mababa yung mga IPs dito sa Pitas. Meron kaming gift-giving, parties, every year yun. Ano pong ibig sabihin sa inyo ng Christmas? Christmas is si Christ. Without Christ, wala tayo. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. The reason kaya i-celebrate ang Christmas because of salvation that we have right now. Dahil merry na po ang ating tummy cause marami tayong nakain, abay, time to relax naman at mag-distress. Kompletuhin na natin ang ating healthy experience. Sakto po, may isa pang aginaldo sa atin si Tita Cynthia, ang kanilang Must Try Massage and Spa. And that's it for today's video. Sana po nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy din po ako. Naku po, grabe tong Christmas adventure na ito. Ang dami ko po natutunan. Isa po doon ay to eat healthy. Speaking of healthy, let's also keep our souls healthy this Christmas. Ayan po, dahil malapit na po ang Christmas, please love your friends, family, and your enemies. Ayan, wala pong Christmas kung wala si Christ. So with that being said, I just want to greet everyone a Merry Christmas. God bless everyone. Wow, what an amazing story. And, you know, Felici, gusto ko nang pumunta doon. Not only to try the food, but just to enjoy the day. Yeah. Ang galing ang concept na ginawa ni Cynthia, no? Yeah. It's like all in one. You come here, you stay here, you enjoy yourselves here as a family. Halatang-halata naman, Jericho, was having so much fun. Mukhang masarap kumain dyan ng freshly picked vegetables after all the feasting this Christmas, di ba? It's a blessing to share God's bountiful harvest, organic and healthy, with everyone this season of giving. Healthy food pa, healthy lifestyle. That's so true. The joy of Christmas is never just about receiving, it's about giving. Cynthia wanted to give people healthy food, a good experience, and a better life. She wanted to uplift farmers and the Aita community. And as she gave, God poured blessings, pressed down, shaken together,
and running over. And here joining us today is the owner herself of Pitas Mo, Luto Ko. Welcome to the show, Cynthia Magtalas. Thank you for coming, Welcome. Cynthia. Welcome. It's an honor for you to be here. It's an honor. Ang layo ang pinanggalingan mo. Pleasure. Ay, nako. So, you are, di ba, since you're a donor of Operation Blessing, and what made you decide to donate? Actually, nung last interview niyo po sa akin, di ba, yung nung nabaha ako noon, yung about pag-ibigay sa 700 Club Asia. Actually po, para lang po tayong talbos ng kamote. Habang tinatanggalan natin ng talbos, lalo pong lumalago. Ganon din po yung bilang isang giver, as a giver po ng 700 Club Asia, parang tinatalbosan lang po tayo. At after matalbosan, lalo pa po tayong yumayabong. Yun po yung Yan ang pangako ng yun po yung Panginoon pangako talaga. ng Lord. Yes. Opo, and we are here to bless other people. Hindi lang po tayo tumanggap sa Lord para magkaroon ng salvation, magkaroon po tayo ng kayamanan, but hindi ko bababa yung Lord para ibigay niya yung bigay yung pag-ibig sa tao. We are here to bless other people at ipakita yung pag-ibig ng Panginoon through us po. That's so wonderful. So for those who are struggling in business, no, Cynthia, can you give them advice on what you have experienced, how to be successful, yung mga pinagdaanan mo? Actually po, sa negosyo po talagang merong ups and down. Usually, actually po, nung during pandemic, meron pong ginawang miracle ng Lord sa life ko. Ispa po ako, tsaka clinic. Close po lahat yan. Dating yung point, tapos everyday po, nagkaroon po kasi ako ng We Are One Team Philippines na wala po akong ginawa everyday. Nagpunta ako sa mga tao para magbigay ng yung mga natrap. Hanggang sa dating point po na wala na po ang pambayad sa car ko. And that time po, alam niyo ba yung miracle ng Lord na ginawa sa akin? That day po, kasi tayong mga Kristiyano at pag nag-pray tayo sa Lord, di ba duluhod tayo, Lord, kailangan ko po ng ganitong pera. Pero back of our mind, hindi po 100% yung trust eh. Pag hindi ako nasa ng Lord today, tatawag ako sa kaibigan ko, tatawag ako sa nanay ko, di ba? Pero that day po, kasi I need 120,000 pesos. At that day, during that day. That day. And 2 p.m. po, pag hindi ko nabigay yun, ay 3 p.m., kukunin po yung car ko. Yung po yung ginagamit ko sa ministry. Close na negosyo ko eh. And then, alam niyo ba, that day, lumuhod ako sa Lord. Lord, ikaw naman po yung may-arin lahat ng bagay sa mundong to, tatay kita. Ikaw lang yung pagkitiwalaan ko 100%. Kailangan ko ng ganito. That day po, sabi ko, 100% hindi ako hihingi kahit kanino. Back of my mind, 100% Lord, I trust you. Alam niyo ba, alas 2 na ay 3 p.m. kailangan ko ng pera. Tapos, dahil restaurant ako, meron po ako nakasalubong na foreigner sa restaurant ko. And sabi sa akin, are you the owner of this restaurant? Sabi ko, yes, sir. Ganun lang po. And then, tinanong niya ako, are you a Christian? Sabi ko, opo. Tapos, kwento-kwento po. Tapos sabi niya, just give me 10 to 20 minutes and I'll come back. Tapos, siyempre, medyo English-English pa po kami, no? Siyempre, okay naman, di ba tayo, to see is to believe. Ano kaya yun? Sabi niya, you're the right person. Tapos ko, ano kaya yun? Pero, nakalimutan ko na kailangan ko talaga ng 120,000 that time. Tapos po, alam niyo ba, after 10 minutes pa, wala pang 20 minutes, kumatok po sa opisina ko, may dalang sobre. Tapos sabi niya, this is for you. Ako, sir, why? Siyempre, di ba? Bigay yun eh. Oo, nasyak ako. Why? Because God told me that this is for you. Because we need to be sensitive. Ako po kasi, I believe, pag ganun po kasi ako mga testimony na parang, ito na yung last money ko bibigay ko, but because touch me, bibigay ko yun. Pag hindi ko binigay yun, talaga nangungonsensya ako. And ganun yung tao kong, yung foreigner. Sabi niya, God touched me and this is for you. Binilang ko po yung pera, 120,000. Lord. And ganun po kabait yung Lord sa life ko because that's why the miracle of God is available for those who believes in Him. Amen, amen. Grabe po yun. Yun po yung miracle. Hindi ka nagkaroon ng hesitation. Hindi po. Grabe, hindi ka gumawa ng plan B at Hindi saka po. plan C. Kasi si Lord lang. Fully trust. Sa Kanya Fully lang. trust. Kaya dapat pag Grabe. nagtiwala tayo sa Panginoon, huwag tayong magkaroon ng hesitation, walang doubt. 100% bigay natin yung trust sa Kanya. And God will provide everything. I like what she said. No late. Tatay kita. No delay. Yeah. Tatay kita. Diba? Ikaw may ari Tatay ng mundo kita. ko. Diba? Bakit matatakot? Praise Amen. God. Yes. Thank you, Lord. Wait, you were saying, Cynthia, while we were watching the video, na hindi na gano'n ang itsura ng business mo. So what are the new updates on your business? Actually po, ang pitas, diba? Dati pitas lang, kubo-kubo siya ngayon.
Yung pitas po kasi pag maalala niyo po, tabi po siya ng piggery. Pag may dumadaan po dyan, may minsan may kumakain sa amin, nagba-back out. Okay. Kasi mabaho daw. And I'm praying kay God na magkaroon ako ng isang lugar na hindi siya puro kubo, air condition. Meron na po ngayong 2-story building ang pitas. Wow. Air condition. They can go inside, walang amoy. And air condition pa. Yeah. Praise Yun God. po. May coffee shop na rin po ang pitas. Ayan. Opo. Pero yung Marami na. facial at saka foot Nandun spa, pa rin. Yes matagal po, na yun. matagal na po. Meron tayong foot spa and then kompleto po. And then yung mga makabagong technology ng beauty natin na And, mga machines, kompleto na rin po tayo doon. And we have coffee shop beside Pitas Moluto ko now. Wow. So, one-stop shop, One-stop Peter. shop. Gusto mo Opo. magkape, Kain gusto ka na mo doon. mag-spa. Gusto mo. Mag-foot spa, mag-facial pa. Tapos Ano yung, pang gusto mo? sa ano po doon, sa harapan po ng Wonderful. Pitas, may bago kami ngayong parisan. Para yung mga hindi kayang i-afford yung mga Boodle Fight, they can eat like, kung may 100 pesos ka, you can eat Pitas po. Oh, wow. Pares and That's money. so affordable. Affordable The po. Lord has multiplied, what He has given you. And we're so blessed that you So, were able. one last question. Meron bang bagong miracle ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Ano ba yung latest? May latest ba na na-shock ka rin? Actually po, hindi lang naman po ngayon restaurant yung trabaho ko. I'm working po sa real estate company na po ako ngayon. Okay. Oh my! And I'm Dinadagdagan ni yes Lord. po, actually po, binibigay po ng Lord yung mga potential na negosyo sa atin as a child of God, no? Yes. Ngayon, I'm working as a realtor po, real estate. I'm Praise working like mga lalaking company po. I'm working with them. And mga Chinese investors and Korean investors, I'm working with them po. Yung po ngayon yung negosyo ko ngayon. And then, yung pong Pitas, nag-work po din yung mga sisters and brothers ko na lang. And then, patingin-tingin na lang po ako doon. Okay. Oh, praise Ini-elevate po tayo ng Lord. Amen. Pag napagkatiwalaan po tayo ng Lord sa maliit, i-elevate po niya tayo unti-unti. Correct. Pero You're pag hindi po faithful, tayo, Peter. Yeah. po, unti-unti po. Faithful enough. Kasi nag-start po ako sa isang maliit na kubo lang po. Na nag-start lang po ako ng 17,000 na puhunan. Praise God. Opo, ayun na po lahat yun. So, Cynthia, mula from here to Makati hanggang sa inyo, more or less lang, gaano katagal? I know, it depends on the traffic. Oh, pero ngayon po kasi naligaw po kami. Kung hindi. Mga 3 hours po. Okay. Talagang kailangan magstay doon. Kakain ka doon. Lahat na. Mag-spa ka na Oh, pero doon. dinadayo naman po siya talaga Yeah. since Yes. then. Dinadayo po talaga, especially may mga sakit po, yung mga nanay, yung mga seniors that they need healthy food. Yes. Nag-reserve po sila sa Pitas. Wow. Tested naman po nila talaga na yung pagkain po namin, manamis kasi galing po harvest sa So, farm the namin. best is Freshly to call harvest. and reserve. Yes, Kasi for kung hindi, baka reservation. mamaya walang upuan. Opo, no? tsaka hindi po, actually po yung food namin, depende po kasi sa tawag nila, i-harvest po sila para bagong Pitas. Okay. And then Boodle Fight po kasi siya, So i-rent it po will be namin. available. Pero di ba, may aircon naman. Ayan. condition na po Peter, ngayon ang Pitas. Opo, Okay, air thank you condition. so much, Maraming salamat, for Cynthia. reminding Yes all po. of us that we are blessed to bless. Yes, and amen, that's what amen we see po. in your life and how wonderful the faithfulness of God Opo. God is is faithful. reflected in your Amen, life. Thank you amen. for joining us. Grabe. We'll be right back with the most priceless gift you could ever receive this Christmas right after these messages. Ano man ang hinaharap ninyo ngayon, may problema man, kabiguan o sakit, may liwanag na paparating. Dahil si Jesus ang liwanag ng mundo. The people walking in darkness have seen a great light. For to us a child is born, to us a son is given, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang mga taong naglakad sa dilim ay nakakita ng matinding liwanag dahil may batang pinanganak para sa atin, anak na ibinigay. Tatawagin siyang nakakamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. May the heart of Jesus give you true peace and joy this Christmas and every single day. Maligaya at mapayapang Pasko sa inyong lahat.